Magandang araw sa inyong lahat guys. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol sa kung ano yung mga kailangan dalhin kapag ikaw ay pupunta na dito sa Japan bilang isang OFW. Marahil mayroon na kayong napanood sa ibang YouTube channel na similar sa ganitong title. Pero panoorin nyo ito hanggang sa katapusan dahil sisiguraduhin ko na mayroon kayong matututunan dito at mayroon kayong matututunan dito na hindi pa nyo napapanood. Dahil ang isi-share ko sa inyo ay hindi lang bilang isang trainee, kundi base sa experience ko bilang isang trainee at bilang ex-trainee na. Kaya ko ginawa yung video na ito ay dahil mayroong nag-request sa atin. So shout out kay GD131, yun yung YouTube channel niya or yung YouTube name niya. So yung comment niya ay ito: Boss Leo, I love your videos. Baka naman pwede maka-request ng video kung ano mga dapat dalhin sa Japan. First time ko po mag-abroad this coming January sa Japan. Thanks. Okay, GD131, ito na yung sagot sa request mo. Okay, shout out sa'yo. Bago tayo magpatuloy, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, please subscribe at hit nyo yung bell button at hit nyo rin yung all para sana all, para updated kayo sa mga susunod pang mga videos natin. Nakapanood na siguro kayo ng video na may ganito ring title. So nasabi na nila siguro yung mga damit, mga gamot, mga pagkain na kailangan yung dalhin, pati yung mga ibang documents. Pero mayroon pa akong idadagdag na hindi nila nabanggit, kaya samahan nyo ako hanggang sa katapusan ng video na ito. Pero bago yon, papasok muna ako sa loob kasi sobrang lamig dito sa labas. Nilalamig na yung kamay ko, nanginginig na, kaya doon ako sa loob mag-video. Tara, pasok tayo sa loob. So ano ba talaga yung mga kailangan natin dalhin kapag pupunta na tayo dito sa Japan bilang isang OFW? So ang unang may suggest ko ay yung damit, mga damit na kailangan nating suotin. Kasi alam naman natin na dito sa Japan mayroon tayong tinatawag na winter season. So sa mga first time na mag-abroad, lalo na dito sa Japan, dahil mayroon ditong winter, kailangan nyo ng jacket. Hindi lang basta jacket, kundi yung makapal na jacket na kahit mag-snow ay makakatagal kayo sa lamig. Unang-una, kailangan nyo ng jacket. Halimbawa, ganitong jacket. Itong jacket na to ay binili ko pa to sa Pilipinas. Nasa siguro 500 lang to, 500 pesos. Hindi ko to binili sa SM. Kasi kung sa SM kayo bibili, medyo mas mahal kapag sa SM. So, binili ko to sa isang mall na hindi gaanong kilala. Ito na yung pinakamakapal na nakita ko dun sa mall na yun. So, ito. Meron siyang medyo makapal-kapal. Una ay yung jacket. And then, kailangan nyo rin ng sweater. And then, socks. And then, ano pa ba? Bonnet. Kasi kailangan nyo ng bonnet. And then, kailangan nyo rin ng gloves sa kamay. Kasi malamig talaga. Kahit naka-jacket kayo, kung yung kamay nyo ay naka-expose naman sa lamig, lalamigin talaga kayo. Lalo na ngayon, December na ngayon. So, sa mga pupunta ngayong January or February or March dito sa Japan, so kailangan nyo talagang magsuot ng gloves. Kasi malamig. Yun ang pinakamalamig na buwan dito sa Japan. January tsaka February. And then, kung bibili kayo ng maleta, dapat yung heavy duty yung bilhin nyo. Yung matibay talaga. Kasi pagdating sa airport, tatapon-tapon yung mga maleta nyo. So, dapat matibay siya. Kasi kung bibili lang kayo sa mga mumurahin, sa mga made in China na, halimbawa sa Divisoria, baka bumigay agad yun isang biyahe nyo pa lang. Yung pangalawa naman ay yung mga foods. Kasi yung mga trainee sa Japan, halimbawa ikaw ay isang trainee, pagdating nyo dito sa Japan ay hindi agad kayo magtatrabaho. So, mayroon kayong 1 month na sa training center pa kayo mag-i-stay. Siguro, once or twice lang kayo makakalabas sa loob ng 1 month na yan. Kasi after ng 1 month ay idediretso na kayo doon sa company na pagtatrabahuhan nyo. So, sa loob ng 1 month na yon ay kailangan meron kayong extra food. Halimbawa, mga noodles or cup noodles, pansit canton. Kung mayroon dyan mga corned beef or sardines na halimbawang nasa Tetra Pak, yun ang mas maganda kasi medyo magaan yun kaysa sa dilata. Kasi nga, 1 month kayo doon sa training center. Yung first month nyo ay sa training center lang kayo.
And then yung mga pagkain doon na isi-serve sa inyo ay baka hindi nyo magustuhan, baka hindi nyo makain. Kasi nga, di ba, hindi pa tayo sanay sa mga pagkain ng mga ibang lahi. So, mas maigi na, mayroon kayong sariling baon na pagkain tulad ng halimbawa biskwit para pantawid gutom. Halimbawa, hindi nyo nagustuhan yung pagkain na isinerve sa inyo. Okay. Ang pangatlo naman ay yung mga documents nyo. Dapat dalhin nyo yung mga importanteng documents. Siyempre, kasama na yung passport. Tsaka yung iba pang mga important documents na sa tingin nyo ay kailangan dito sa Japan. Halimbawa na lang yung birth certificate nyo, birth certificate ng brothers and sisters nyo, ng family nyo, o kaya yung marriage contract kung kasal kayo. Kasi kung marami kayong beneficiaries sa Pilipinas, halimbawa, magulang nyo, asawa nyo, and then mga kapatid na pinapadalhan nyo, magagamit nyo yung mga birth certificate nila, marriage contract, tsaka iba pang papers na galing sa PSA para mag-apply kayo ng tax refund nyo kapag nandito na kayo sa Japan. Ang sunod naman ay yung personal hygiene nyo. So dahil nga 1 month kayo sa training center, hindi pa kayo magtatrabaho, mag-aaral muna kayo ng Japanese language tsaka culture. Japanese culture. So sa loob ng 1 month na yun ay dapat meron kayong sariling personal hygiene tulad ng sabon, toothpaste, toothbrush, shampoo, and then yung iba pang mga kailangan sa personal hygiene nyo. Ang sunod naman ay yung mga medicines. So kailangan nyo rin magdala ng extra medicine. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. So, dapat mayroon tayong nakaprepare na gamot. Halimbawa, magkasakit tayo, lagnatin tayo. Halimbawa, magkaroon tayo ng lagnat, kaya ubo or sipon. Dapat mayroon tayong pwedeng mainom agad na gamot. Lalo na yung mga papunta dito sa Japan ngayong 2021. Halimbawa, nandyan kayo sa Pilipinas ngayon, and then sa January or February, pupunta kayo dito sa Japan. Paglapag nyo dito sa Japan, paglabas nyo sa eroplano, sobrang lamig. Mararamdaman nyo agad yung lamig ng panahon dito sa Japan. Kasi nga, nasa winter season tayo ngayon. Ako nga ngayon, nandito ko sa loob ng bahay, sa kusina namin, pero naka-jacket pa rin ako. Meron pa akong sweater, and then meron pa akong jacket. Kasi nga, malamig pa talaga. And then, kung mayroon kayong allergic rhinitis tulad ko, kailangan nyo rin ng gamot para doon. Yung mga mayroong allergy sa ilong o kung saan mang allergy yan, magdala kayo ng mga gamot para doon. Halimbawa, ointment or kung ano-ano pang mga gamot na posibleng kailanganin nyo. Ako kasi mayroon akong allergic rhinitis. So, yung bahing ng bahing. Pero ngayon, hindi nagaano. Pero lumalabas yun kapag spring season dito sa Japan. Kapag tagsibol na yung mga bulaklak, yun, pag nalanghap yung mga pollen nun, yung mga mayroong allergic rhinitis, babahing at babahing talaga. So, ito yung binili ko. Ito yung nireseta sa akin ng doktor. Nasonex. Ito yung ginagamit ko kapag spring season na, pang-spray to sa ilong. I-spray nyo lang sa ilong 2 beses. Magkabilaan. So, ito lang yung ginagamit ko. Hindi na ako umiinom ng gamot. And then, ginagamit ko lang to kapag talagang mayroong allergic attack tulad ng kapag spring season na. Okay guys, ito na yung sinasabi ko sa yung isang pinaka-importanting dapat nyo dalhin. Dalhin nyo yung pangarap nyo. Dalhin nyo yung mga goals nyo. Huwag nyong iiwan sa Pilipinas. At hindi lang yun. Dalhin nyo yung plano nyo. Yung blueprint nyo para maabot yung mga pangarap na yan. Kasi hindi lang naman yung pangarap na after ng matapos natin yung kontrata na 3 years na trainee o kaya 5 years na trainee dito sa Japan, pag uwi natin matutupad na yung pangarap natin. Hindi ganun yun. Kundi dapat mayroon tayong susundan na daily or monthly basis na monitoring ng mga pangarap natin kung unti-unti na bang natutupad. Halimbawa na lang kung ang plano nyo ay makiipon ng 1 million pesos sa loob ng 5-year contract nyo bilang isang trainee. Paano nyo gagawin yun? So, kailangan dalhin nyo yung plano nyo. Hindi lang yung goal or yung dreams na maipon yung 1 million, kundi yung plano nyo kung paano nyo iipunin yung 1 million na yun sa loob ng 5 years. Halimbawa na lang, kailangan i-monitor nyo yung sarili nyo, yung bank account nyo ng monthly or yearly basis. Kung nasusunod nyo ba talaga yung target nyo, yung yearly target nyo.
Halimbawa na lang kung 1 million yung pangarap mo na maabot sa loob ng 5 years. So hahati-hatiin mo yun sa loob ng 5 years. So dapat for the first year pa lang, makiipon ka na ng 200,000 pesos. And then sa mga susunod ulit na taon, iipon ka ulit ng 200,000 pesos. So sa ganung paraan, mamumonitor mo kung unti-unti na ba talagang natutupad yung pangarap mo. Kung on track ka ba sa pangarap mo or sa plano mo. Halimbawa naman, kung ang plano mo ay pagdating ng 3 years o kaya 5 years ay maabot mo yung N1 level na Japanese language. So, kailangan i-monitor mo rin yung sarili mo kung unti-unti na bang naabot yung pangarap na yun. So, magle-level up ka every year. Dapat mag-aral ka. So, every year, titik mo yung every level. Para pagdating ng 3 years or 5 years, matupad mo na yung pangarap na N1 passer ka na sa JLPT o kaya Nihongo. At pag uwi mo sa Pilipinas after 5 years, pwede ka na maging translator doon sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan mag-abroad. Kahit sa Pilipinas ka lang, pwede mo nang kitain yung mga sahod ng abroad. Dahil mayroon ka nang natutunan na panibagong skills, yung Japanese language skills. Sa pag-iipon naman, kailangan mo ng at least 2 bank account dyan sa Pilipinas. So, bago ka pumunta rito sa Japan bilang isang OFW, dapat meron ka ng 2 bank account dyan sa Pilipinas. Yung isa ay gagamitin mo para sa personal savings mo. And then yung pangalawa ay gagamitin mo para sa remittance mo sa mga beneficiaries mo, mga family, or asawa, o kaya mga brothers and sisters. So, remittance account tsaka personal savings account. At least 2. Kasi kung dito kasi Japan mag-iipon, napaka-accessible nung iniipon mo. Dito sa Japan, ang ATM, kahit 24 hours pwede kang mag-withdraw. Kaya, kung dito ka mag-iipon, hindi mo maiipon agad-agad yun. So, anytime, kapag naisipan mong mag-withdraw, makakapag-withdraw ka. Ngayon, kung nasa Pilipinas yung mga savings mo, pinapadala mo dun every month, dun lang maiipon sa Pilipinas yung savings mo. And then, mawi-withdraw mo yun pag umuwi ka na sa Pilipinas. So, marami na yung laman nun. So, yun ang tips ko sa inyo bilang isang ex-trainee na. Kasi pinagdaanan ko na yun. Kung dito ka sa Japan mag-iipon sa savings bank dito sa Japan, mahirap makaipon. Pagdating ng araw, pag medyo lumalaki na yun, makaisip ka ng bumili ng ganito, ganyan, gadgets, mga ganun, computer, iPhone, kung ano-ano pang mga gadgets. Kasi, anytime pwede kang mag-withdraw. Isa pang tips ang gusto kong ibahagi sa inyo ay yung dapat hindi lang savings ang mayroon kayo. Hindi lang savings account. Naranasan ko na at natutunan ko based sa aking experience na kahit gaano pa kalaki yung maipon mo sa bangko na savings, darating ang araw na mawawala rin yan. Mauubos at mauubos rin kapag yun ay savings lang. Kaya ang isang tips na gusto kong ibahagi sa inyo, dapat matuto rin kayong mag-invest. Hindi lang savings, kundi dapat mayroon din kayong investment account. So, pwede nyo hatiin savings account saka investment account. 50% sa savings account nyo and then 50% naman ay sa investment account. Maraming mga investment account ngayon na legitimate sa Pilipinas. Halimbawa na lang mga mutual funds o kaya UITF. Pwede rin yun. O kaya MP2, yung Modified Pag-ibig 2. And then, pwede rin stock market. So, kahit alin man doon na gusto nyong pasukang investment, pwede. Pero suggestion ko ay pag-aralan nyo muna yung bawat isa doon bago kayo pumasok. Pero bago kayo pumunta dito sa Japan ay mag-open na kayo ng at least isang account, investment account. Halimbawa na lang mutual fund o kaya stock market. Para pagdating nyo dito sa Japan at nakapag-decide na kayo na maglagay ng investment sa account nyo, pwede kayong maglagay anytime. Kasi mayroon na kayong na-open na investment account tulad ng stock market o kaya mutual funds. Kasi online naman na yung transaction yun kapag gusto nyo mag-fund doon sa investment account nyo. And then pagdating nyo dito sa Japan, huhulog-hulugan nyo na lang yun. Monthly o kaya quarterly o kaya yearly. Depende sa diskarte nyo. Kung savings lang ay kukulangin kayo. Dapat mayroon din kayong investment na kumikita para sa inyo. Habang naka-invest yung pera mong yun, lumalago at lumalago yun. Kahit 10% na lang yung ilago niya yearly,
pwede na yun. Kasi compounding naman yung interest nun. Okay guys, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Pasensya na kung medyo napahaba ko yata yung video na ito. Pero sana ay mayroon kayong mga natutunan sa akin. Kung nagustuhan yung video na to ay i-hit nyo yung like button sa baba. And then kung mayroon kayong comments, may tanong kayo o kaya mayroon kayong suggestion na pwede kong gawan ng video ay i-comment nyo na rin sa baba. At kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing. At huwag nyo kakalimutan i-click yung bell button at yung all para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Okay guys, hanggang sa muli, salamat sa panonood. Bye bye!